Welcome to our first podcast. It's Your Girl Princess! And I'm your bestie, Ruri. So guys, ang topic natin ngayon is about love. Oh, Yun nga, sabi nga ni Jo, na pagka utak yung pinagana mo, hindi ka naman masaya. Pero pag puso, tanga ka. saan ka dun, be? Ang hirap talaga. Totoo. Sa totoo lang. Actually, may mga tanong kami dito. So, tingnan natin kung ano yung bilang I'm from 15 years relationship with my ex, my first boyfriend, my first. So, yon siguro may maaambag ako dyan ng kahit konti. Let's see. Let's see. Okay. So, or my bestie. Yes. So, anong love para sa'yo? How do you define love? Ooh, actually, love, depende yan sa tao nasasagot, actually. Pero for me, based on my experience, yung love naman kasi hindi mo alam kung paano mo minahal yung tao. Like, there's no reason, walang kahit ano, na, mahal ko to kasi pogi to. Mahal ko to kasi masipag to eh. Mahal ko to kasi ganito, wala. Like, flaws niya, mahal mo. Yung mga bad side niya, mahal mo. Good side niya, mahal mo. Basta hindi mo ma-explain bakit mo siya mahal. Yun na lang minsan, kapag nagkakaproblema kayo, bakit ko nga ba ito mahal? Parang, pag tinanong ka, bakit mo mahal isang tao? Hindi ko alam. Basta mahal ko. I just feel it, you know? Actually, yun talaga yung lagi kong sagot. Pag tinatanong nila, bakit mo kasi minahal mo? Hindi ko rin alam eh. Basta alam mo lang. Basta alam ko lang. Basta nararamdaman mo. Totoo. And I will fight for it talaga. 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 So what happened? I don't know. Next question. May tatanong ka ba sa akin? Ang tatanong ko sa'yo, since nga from ako, galing ako sa long relationship. Yes. Ikaw naman, hindi mo pa siya napupuntahan yung mga long term. Long term ako, 4 years. Hindi ko alam wala yan. Hindi ko alam yung chases Yes. na yan, ha? So, ano yung kaya mong gawin for love? Siguro, I can sacrifice everything. Like, Which is yun talaga yung love. mahalaga kasi sa akin is time eh. So, I can give time even though I'm lack of it. Diba? Totoo. Hindi ako naniniwala sa busy ako, wala akong time. You can always give time, but it's always about time management. Actually. Diba? Tsaka diba, pag mahal mo yung tao, gusto mo siya laging makita. Aminin nyo yan. Oo nga. Tsaka diba, minsan pag yung natin, siya yung pahinga, kumbaga. Gusto pag nagkikita kayo, ikaw yung pahinga ko, yung mga ganon. Actually, share ko lang to since nga, yun nga yung pagkikita. With my ex, 15 years of our relationship, every single day kaming nagkikita. Hindi ka ba nagsasawa? Yeah, well, that's love. May mga times talaga na nakakasawa, pero pag hindi mo naman siya nakikita, hinahanap mo naman. Oo nga. Parang ang contradicting nun, diba? Feeling ko depende sa tao. Well, kami, nag-work naman before, yung everyday kami nagkikita. Tapos, alam mo ba, ang pinaka hindi lang kami nagkita. Nung nag-US ako, that's 4 months. Yun Alam lang. ko yun. Tapos, eto, lately, since nga, wala na kami. Ayun. So, next question tayo. Feeling ko i-topic naman natin yung, ano yung masasabi mo kapag ang guy, sinabi sa'yo na, ang guy, hindi ka pinursu. Parang hindi naman sa hindi pinursu. Parang hindi ka niya hinahayaan na mawala. At the same time, hindi ka rin naman niya pinupursu. Ang nun, parang for Parang me... mixed signals. Tingnan naramdaman mo yan ngayon, no? No. Hindi, kasi feeling ko maraming nakaka-relate dito. Alam ko, hindi mo tatanong yan nang hindi mo nararamdaman. Any experience? Hindi ko na-experience. Wala akong kahit ano na nahimik ako, I'm behave. Hello. Talaga ba? Basta kung hindi siya ready. Parang in the middle of Exactly, yung hindi pa ako kasi ready, pero ayaw kanya mawala. So, ano yung mo doon? Take mo. For me is parang nandun ka sa in the middle of relationship and friendship eh. Parang nasa limbo ka eh. Alam mo yung limbo? Parang yun nasa gitna siya. Like,
Ito yung relationship, andito yung friendship. Parang nandun siya sa gitna eh. Yun yung ano mo. Ako para sa akin para sa akin lang to. Pag sinabi pa ng tao or ng guy sa'yo na I'm not ready, pero just parang let's keep it parang ganito lang, steady. Let's keep it na ganito tayo, pero hindi pa ako ready to step on the relationship. That's a bullshit, feeling ko. Ibig sabihin, gusto ka lang niyang i-keep, pero ayaw ka niya i-pursue, wala siyang balak sa'yo. Kasi naniniwala ko, kapag gusto ka ng guy, gusto ka. At hindi niya yon parang patatagalin pa. Kasi syempre, baka mapunta ka pa sa iba eh. Like, if he wants you, he wants you. He will pursue talaga you. Yes. Feeling ko yon parang ano lang yon parang pastime ka lang. Boring lang siya. Hindi siya seryoso. Exactly. Parang may hinahanap pa siya more than na hindi niya nakikita yan sa'yo. Pero at the same time, since nga bored siya or... O kaya, ikaw yung safety net niya. Pwede. Kumbaga, nag-explore pa siya, pero ikaw yung... Nandyan. Parang, pag hindi niya nahanap sa iba, ikaw yung babalikan niya. So girl, huwag kayo papayag. Know your worth. Tsaka, hello, ang mahal-mahal ng skincare natin, tapos papayag kayo sa option kayo. Rejuran. Rejuran, no? Parang papayag kayo naman sa option. Option kayo na parang, sige, dyan ka muna. Tapos pag nakakita na ng mas gusto niya, alisan. Tapos ikaw naman, si babae, ma-hurt ka. At tatanungin mo yung worth mo, like, anong mali sa akin? Anong ganito? Kasi ano natin yan eh. Parang matik na sa atin yan kapag ka na. Anong mali sa akin? Walang mali sa iyo, girl. It's just that, hindi lang maganda yung napunta sa'yo. In short, Maraming kupal. lalaki dyan. Diba? There's many fish in the sea. Ano nangyari? Okay, next. So ito, how do you define healthy versus toxic relationship? Actually, I've been So, there. paano mo malalaman kung green flag or red flag? Well, madali namang makita if green flag or red flag. Pero minsan nga kasi pag sobra nating mahal yung tao, hindi natin nakikita yung red flags nila. Not unless na makaalis ka dun sa relationship, tapos makita mo na, oh shoot, hindi, ganito pala yung ginawa sa akin, hindi pala maganda yon. Parang sobra kang nagmahal to the point na hindi, feeling mo lahat ng ginagawa niya tama. Pero, yun nga, nasa sayo pa rin yun. Kasi, alam mo, naniniwala ako sa yung pagpinagsabihan. Like, kunyari, friend, ikaw, nasaktan ka. Anak ko, nakikita ko na sa'yo ganito, wag mo nang balikan. Chirurut. For me, parang audience lang kami. Audience lang kami, makakapagsalita kami sa'yo, pero ikaw pa rin ang makakapag-decide if kung para sa'yo over na or hindi. Kasi maaring sa akin, okay yun, green flag, sa'yo pala, hindi na pala. So, depende pa rin. Ikaw, Ewan ko. magtanong ka naman. For you, ha? Do you see yourself falling in love again now? Current Actually, I'm situation. open naman. Open? Okay. Yes, I'm open for that kind of topic. Pero kasi, sa edad na natin, parang hindi na maghanap, kung saan na silang darating eh. Totoo. Tsaka, hindi na parang, we're not after sex, we're just after a company na lang. Exactly. Parang Alam gusto mo ng kasama. minsan napapaisip ako na parang, in our age, kasi I'm 31, turning 32, 33 ka na ngayon, right? 33. Sa age namin, actually, isip bata pa kami, like, tatawa kami, usual na ginagawa ng mga 20s to 25 years old. But at the same time, yung love life namin today, parang hindi na kami for dating. Like, ang hirap pumasok. Kaya ang gusto namin, parang for me, bilang girl, date to marry na ako, girl. Ayoko na ng parang bullshit situationship. Like, hello? Wala ka na sa edad na makikipaglaruan pa. Gusto mo yung seryoso na yung focus na sa life. Oo. Kaya kayong mga girls, huwag kayong papayag ng situationship. Sinasabi ko sa inyo, sayang ang skincare at lip tint. Diba? Parang, maglalambingan kayo para kayo magjowa, tapos ayaw kang panindigan. No! Diba? Yung pwede pa siyang kumarat sa iba. Diba? Hindi siya maganda.